Hello, magandang araw, si Marlon. So, nandito tayo sa Urban Decals Ortigas. Yan. Maulan na panahon. And yun nga, di tumitila yung ulan kasi tuloy-tuloy siya Kahapon pa to So, ang pag-uusapan naman natin ngayon yung property na may security pagdating sa mga ganitong pagkakataon, kasi dalawa lang naman ang panahon sa Pilipinas, 'di ba? Tag-init at tag-ulan. Wala namang snow rito. So, nung nakaraan pinag-usapan natin yung security pagdating mismo sa site dito mismo sa Urban Decals Ortigas. Ngayon naman pag-uusapan naman natin yung security pagdating sa pag-i-stay mo sa loob ng units, 'di ba? Kasi may kwento ko lang na mabilis. Ipinanganak kami sa Makati. Taga Makati kami talaga nag-originate. Pero hindi rin kami masyado nagtagal doon dahil nga lumipat din kami rito sa Pasig. Grade 3 kami noon. Nag-stop ako, yung kapatid ko, yung pangalawa, nag-continue ng pag-aaral. So, sa madaling salita, nangungupahan kami at that time. Si Papa naman talaga at that time wala namang makakapagsabi sa amin na alam mo yun, yung parang aalis ng Makati, kasi okay naman kami sa Makati, nangungupahan kami. And dumating sa punto na pumutok yung Mount Pinatubo. Doon talaga nagkaroon ng malaking adjustment dun sa pamumuhay namin. And maliliit pa yung mga kapatid ko noon at that time. Tapos yun, mga siguro grade 3 pa lang ako noon at that time. Kaya nga napa-stop ako ng pag-aaral. So, sa madaling sabi, nung pumutok yung Mount Pinatubo, ang sabi sa amin ng ninong ko at that time, yung landlord, may-ari ng property, is papaayos yung inuupahan namin. Hindi naman namin alam na puputok yung Mount Pinatubo at that time. Wala namang makakapagsabi, napakalakas nun. Sambales yun, umabot ng Metro Manila yung abo. At that time, nasa labas kami. Kumbaga, yung gamit namin is nasa labas ng bahay. Ganun siya. Kasi nga ginagawa yung inuupahan, so nilabas lahat ng gamit. Yun. And sa madaling sabi, nasira yung mga gamit na pinundar ni mama, ng mga magulang ko, nasira nun. So, no choice sila kundi maghanap ng property dito sa Pasig, kasi nga kumaga nasa labas na kami, para kaming wala talaga kaming wala kaming masisilungan at that time. Kaya liliit pa yung kapatid ko, yung bunso namin nun siguro nasa pa lang nun mga 1 taon, maliit pa, sobrang liit pa kami nun. So, sa madaling salita, nung inirenovate yung property, napalayas na kami, umalis na rin kami doon, hindi na kami nakabalik. Kasi ang sabi doon, aayusin lang, pag inayos, pwede na kami bumalik. Siyempre, pag inayos yung property, ang katumbas nun is mamahal yung upa, hindi rin nila kakayanin. So, si Papa at si Mama nakipagsapalaran dito yun sa Pasig. Madalang salita, nakakuha kami ng property, yun, tuloy-tuloy na, awa ng Diyos, nandito na kami. So, bakit yun naman naikwento yun? Kasi may kinalaman yun dito sa pagkuha natin ng property sa Urban Decals Ortigas. By the way, nandito pala ako sa Urban Decals Ortigas at nakikipagkwentuhan sa inyo although na umuulan siya, kasi ito yung best time para i-describe yung sitwasyon, kasi dalawa lang naman talaga sitwasyon dito sa Metro Manila or sa Pilipinas tag-ulan and tag-init. So since na tag-init, opportunity to para may describe sa inyo na pag umulan, kamusta naman, 'di ba? So kamusta naman yung
kalagayan natin. Lalo na kung maliliit, katulad namin at that time, maliliit pa lang kami. So wala, para talagang pumutok yung Mount Pinatubo, may mga abo-abo ba? hindi siya talaga convenience. Napunta kami sa tito ko, tapos kahit kanino kami nakitira kasi nga parang walang choice talaga. Palipat-lipat kami. Siyempre yung tito ko nangungupahan at that time, napalayas din kami. Hindi naman napalayas, umalis din kami kasi yung mismong landlord nila is ayaw nang may mga bata. So no choice yung magulang ko kundi lumipat dito sa Pasig. So ganun din yun. Siguro ang nangyari sa amin, ang assessment ko doon is na-push kami ng pagkakataon na wala kailangan mong gumawa ng paraan dahil yung mga anak mo, yung nanay ko at magulang ko at that time is wala matitirahan. So kailangan nila mag-adjust, kailangan nilang humanap ng matitirahan. So ganun din yun. Kagandahan dito sa Urban Decom Ortigas, I might say na this is the safest place na affordable yung property, diba? Kasi marami namang safe place, pero ang tanong kasi kaya ba ng budget? Ang kagandahan dito sa Urban Decom Ortigas is affordable siya. Di natin minamark na cheapest kasi may connotation ng pinakamura Ang pinakaano natin is affordable, kayang-kaya ng bulsa. Kasi nga, ang kagandahan dito sa Urban Decom Ortigas is pwede mo siyang ipasok sa Pag-ibig, 'di ba? Kasi sa mga kondo, ang alam lang natin is dalawa, in-house and bank financing. Dalawa lang siya. Pero since dito sa Deca, may option ka na 3, which is yung Pag-ibig. Now, ang kagandahan sa Pag-ibig, lalo na kung 24 months kang tuloy-tuloy na nagbabayad ng Pag-ibig mo, you are eligible for having a loan. Pero syempre, depende pa rin yun kung ilang taong ka na, di ba? Tapos yung capacity to pay mo, kasi syempre ang titingnan pa rin dyan yung gross monthly income mo, magkano ba yung monthly na naipoproduce mo sa di ba? So hindi naman siya basta-basta. So ang property talaga, kung may kakayahan ka ng kumuha, huwag mo nang patagalin kasi hindi biro ang property. At ang inaano nga natin dyan, habang patagal na patagal yung property, kasi lalo na kung nangungupahan ka, okay yun kung ikaw lang mag-isa. Masasabihin mo na iba-iba ka ng lugar, pwede yun, walang problema doon. Pero kung halimbawa may pamilyado ka na, may mga anak ka na, di ba? Yung anak mo, paano yun? Kung halimbawa, kasi yung mga bata, mga may mga sentimental yan di ba? Hindi naman sentimental as it is na parang ganun. Pero sila mahalaga sa kanila yung kinalakihan nila di ba? Pero kung kakayahan ka naman, kung kaya mo naman magstay sa isang lugar, mas maganda. Kasi nga yun nga yung yung benefits ng ng having your own, 'di ba? We push na having your own kasi nga itong Urban Decom Ortigas kumpara sa mga katemporary nito or mga kasabayan or kahileran nito, ito na yung pinaka-affordable. Kumaga yung iba kasi it range from 5M to 7M pataas Dito yung lowest amount natin is nasa 3.3 million and you can pay it in 30 years to pay, same time 20,000 monthly. Yan. Pero pa rin, depende pa rin po yun. Pinag-uusapan natin, depende yun sa time na pinag-uusapan natin. It might grow, maaaring lumaki siya kasi nga ang property hindi naman siya bumababa, it just increasing, diba? So kung mababa kami, if ever na halimbawa 20,000 kami, pag nagtaas, yung mga katabing property magsisitaasan din yun. Ganun siya. So dati ang upa is mababa lang talaga ang upa dati. Di ko alam kung nasa 200 sila mama. Basta less than 1,000 lang monthly. Ngayon, dun sa pagkakaalam ko, medyo malaki-laki na rin. No? So, imbes na iuupa na natin yun, diba? Ibabayad mo na rin, iuupa mo na rin. Hindi kumuha ka na. Diba?
So yun ang pinag-uusapan natin, kung if ever na kaya mo naman, lalo na pagdating ng safety ng family mo sa mga ganitong panahon. Kasi naalala ko dahil pag umulan, wala na. Para nang may submarine sa loob ng bahay. Kasi nga, di mo alam yung tulo eh. Diba? Yung tinapala ng papa ko ng tulo ng bubong. Mga sunod na araw, iba na naman ang tumatagas. Diba? Iba na namang dumadaan na tubig. Di mo alam kung saan na naman nagagaling yun. So yun yung pinag-usapan natin. If ever na kaya naman. Ako, I'm not saying na sa mga hindi talaga kakayanin, kasi ang property hindi naman siya biro at mahal talaga siya. Mahal in the sense na kung limited yung funds mo, pero kung kaya naman ng funds, yung funds mo, funds na umaabot ng 60,000, diba? Combine or solo, kumuha ka na. You should start, diba? Kasi kailan ka ba kukuha kung talagang hindi na available? Ngayon, diba? Kaya mo naman siyang ikuha kasi nasa 20,000 lang naman ba magiging monthly mo. Siyempre may mga other expenses yun, roughly mga 23 to 24 kasi may condo dues, at the same time yung mga bills mo na which is not naman, nasa sa inyo naman, nasa consumption nyo naman yun, internet, tubig, tapos kuryente. So separate yun, siyempre kasama sa budget yun. Pero kung kaya mo naman at magiging safe yung family mo, why not, diba? You should start na, mag-start ka na para at least the long run, pag nagsisimula ka na magbayad, makukuha mo yung mas affordable na amount. Kasi pag hinintay mo pa na mas matagal, hindi ko na alam kung magkano na yung presyuhan nun, diba? So yun lang, bago tayo magpaalam at ano ko ulit sa inyo yung opportunities na maaari ninyong makuha dito sa atin, sa pakikinig dito sa vlog ko, ay yung kung may kakilala kayo na gustong bumili or may kakayahang bumili ng property, sabihan nyo lang ako. You are entitled for our business referral program. That would be 20,000 each successful referral. Pag sinabing successful, naaprubahan, tapos yun, makukuha natin yung commission. Kasi minsan nagre-refer lang tapos hindi na palang eligible yung ni-refer, hindi natin makukuha na ng 20,000 yun. So yun, mas marami, mas maganda. Tapos kung gusto mo naman mas mapalaki yung kinikita mo, ayaw mo nang maging referral, gusto mo magbenta, let us know, PM lang, and pag-usapan natin. And we are commission based sa mga nagtatanong. Hindi po ito wala pong sahod to, pero we are commission based. Iba po ang sahod sa commission based. And yun lang, maraming salamat. So tag-ulan na, stay safe. Kung maaari, kung naglalakad, magdala lagi ng payong, 'di ba? Tapos uminom ng vitamins para hindi tayo sipunin kasi uso talaga ang sakit. Maraming salamat. By the way, ako nga pala si Marlo Bonaos. Nandito tayo sa Urban Decom Ortigas. Bye-bye. Peace yo.